Hindi, ito lang naman ang tanong ko dito mga kababayan. Meron ho ba kayong nakikitang big fish sa larawan na yan? Di ba? Kasi kung big fish ang ating pinag-uusapan, dapat konektado kay Marcos Jr. yan. Ngayon kung wala ho ni isang konektado kay Marcos Jr., kamag-anak, kaibigan, kakapihan sa Malacanang, hindi ho big fish yung mga yan. Dito sa video na to, formal na hong sinampahan ng kasong graft itong si Senate 6 na iba pa. Dito sa video na to, papanoorin ho natin ang press con ng isa sa mga aso nitong si Boying Remulla na si Clavano. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayon na nga, bago ho natin pag-usapan yung mga latest na update na yan, makibalita ho muna tayo dito kay Atty. Rowena Gonzo na kung saan binanatan ho niya itong si Marcos Jr. As usual, ano ho bang aasahan natin dito kay Tita Beng, nga kung hindi banatan yung mga bangag sa pamahalaan. Ito na, rekta na ho tayo dito kay Senator Rowena Gonzon. Palakpakan. At hindi ho ito mga kababayan. Game! Di ba? Ganito lang ho kasimplihan. Kung sa mga pinag-uusapan natin, hindi kasama si Manuel Bunoan, DPWH Secretary, hindi big fish yan. Kung hindi kasama si Amena Pangandaman, Trijiv Olivar, Adrian Bersamin, na kung saan dinidelibera ng bilyon-bilyon sa di umano sa parking ng Diamond Hotel, wala tayong pinag-uusapang big fish dyan. Maliwanag ho yun mga kababayan kasi sinasabi nila meron na daw mga big fish. Pawang mga DPWH engineer lang yung mga yan. At itong si Joel Villanueva, Bong Revilla, Jinggoy Estrada, pinag-iinitan ho ng Malacanang yan dahil doon sa naging boto nila sa impeachment ni VP Sara. Napakasimple. At yun naman kay Bong Revilla, awayan ho yan, away pamilya sa Cavite. Di umano ang pinag-uugatan kung bakit sila ginigipit ngayong mga panahon na to. Yung direktang involved doon sa mga maanomalyang flood control project, sila yung hinihintay nating makasuhan dito sa perwisyo na mapahanggang sa ngayon na may merwisyo sa sambayan ng Pilipino. Atty. Rowena Gonzon, sokpa! Sabi ni BBM, papunta na tayo sa bagong Pilipinas. Nako! Bakit? Nag-exodus ba tayo? Nag-migrate ba tayo sa ibang island? Ano ang feeling nito? Bangag High na naman to. Ano ang feeling niya yung may pupuntahan ba tayo? Bakit sinasabi nito ni BBM, mapunta na tayo sa bagong Pilipinas? Ayaw po namin umalis dito. Lakas ng tama, no, Atty. Rowena Gonzon. Yung mga yan dapat yung pinapalitan. Sawa na ho ang sambayan ng Pilipino doon sa mga written speech na itong si Bangag. Something na nanggagaling sa puso naman yun ang ating hinahanap-hanap ng mga talumpati na kung saan kukurot sa puso at magpapalakas sa moral ng sambayan ng Pilipino. Kaso ang ating naririnig dito sa Bangag na presidente na to, paulit-ulit na mga talumpati na kung saan yung modulation at style ng kanyang ama, pilit niyang ginagaya. Pambira, kahit sa speech hindi niya magaya yung kanyang isang bagay lang naman nung nagaya niya sa kanyang ama. Yun ang pagiging diktador at magnanakaw. Oh, bayan po namin dito, kayo po umalis, BBM. Grabing damage ginawa mo. Kahit sinong dasunod na presidente, mahirapan dito, kaya kailangan talaga mamili tayo ng talagang hindi papayag na may mangurakot sa administrasyon. Sunod. Patungo na tayo sa bagong Pilipinas. Naginip ba to? High na naman ito. Nakita niyo yung tsura niya dun sa UAE? Hawak-hawak yung Philippine flag para siyang bata. Tapos gano'n siya. Meron siyang iniisip sa... High na high ho siya no? Talagang kitang-kita yung pagiging high na high. High na high sa mga OFW dyan saan. Kung meron nagpunta.
Hindi naman tayo nagsabi na bangag siya, di ba? Nagsabi ng addict siya Amy Marcos. Siguro, nung mga panahon na yon sobrang mataas na ho talaga, high na high ho ang niya. Pag kakagamit lang ho niya ng pulburon nung mga panahon na yon. Yung utak niya, meron siyang music na sinusunod. Talagang malala na itong BBM. Kailan pa kaya mapansin to ng Amerika at ni Trump na talagang bad for business na ito si BBM. Kaya nang habang binibigyan niya nga ng access ang military access ang Amerika, goods lang sila. Nako, meron ho tayong breaking news dito mga kababayan. Hindi ika nga, dapat natin pagka meron mga ganitong balita, dapat ho, rinirekta na ho natin yan. Meron hong nangayayat sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Ang pinakahihintay ng lahat, nandito na ho si Manuel Bunuhan. Palakpakan. Hindi Yan ang ating hinihintay dito sa PH Update. Yung pag-uwi ng isa sa mga key player dito sa dito sa mga maanumalyang flood control project. Di ba? Manuel Bunuhan, isa ka sa main character dito sa issue na to. Kaya yung pag-uwi mo na yan, saludo. Kumusta ang plano? Kumusta ang mga napag-uusapan nyo, kayo ng mga amo mo sa Malacanang? Yan bang pag-uwi mo na yan, talaga bang malilinis ang iyong pangalan? O talagang madidiin ka lamang? Di ba, dalawang bagay lang yan. Ilalabas mo ang iyong nalalaman o ikaw ang makakalaboso sa kulungan. Di ba? Ganun lang naman ho yan mga kababayan. Lang yan, simple lang yan, Bunuhan. Pagka hindi ka kumanta, ikaw ang ilalaglag nila. Ngayon, simple lang, ikaw na pinagbibintangan, so anong gagawin mo? Natural. Umuwi ka na at ilabas mo na kung ano ang iyong basta wag kang pumunta ng Cannon Road Bawal ba? Sa mga nasa Cannon Road, pagka meron kayong nakita dyan apelido, Bunuhan, inyo na ho siyang yakapin at dalhin sa ligtas na lugar. Mahirap na. Ngayon talagang delikado ho ang buhay nitong mga nakakaalam kung ano nga bang nangyari sa sandamukal na nakawan sa nakalipas na kongreso dyan sa House of Representatives. Kaya naman para dito kay Bunuhan, kung sino man ang iyong mga amo, ikanta mo na yan. Pero grabe. Another year. And our economy is not getting better. It's going into deeper shit. Deeper shit. Diba? Excited na ho pala tayo para sa gaganaping hearing bukas diyan sa Senado na kung saan inaasahan ho natin na sana dumating itong si Bunuhan. At gusto ko yung kanta mo doon My Way Yung pagkanta mo doon ayusin mo. Langyakang Bunuhan ka, tagal-tagal ka namin hinahanap-hanap. Talagang tinapos mo yung holiday, nag-enjoy ka pa, kumain-kain ka pa ng mga Noche Buena, Medianoche sa Amerika, langya ka. Uuwi ka rin pala. Pero tama yan, huwag mong gayahin si Saldico. Dahil si Saldico, ika nga sa ayon sa gusto niya, papauwi ba si Saldico? Parang malabo ko yan mga kababayan. Kung baga, yan lang yung diversionary tactics. Basta lumabas ang pangalan ni Saldico sa pahayagan, diversionary tactics yun. Ika nga gusto lang ho nilang ibahin ang usapan. Parang niniwala ako doon sa theory o kwento o may narinig sa kanila. In the first 3 years, kukurakutin nila ng todo. Tapos sa third year, BBM will look like siya ang savior dahil ihihinto niya. Papaimbestiga niya. By this time, it's too late. At hindi niya na-anticipate na lunod-lunod ang mga tao at mga bahay sa big, great floods. Hindi niya na-anticipate ang acts of God. Parang niya na-anticipate ito. Diba nasa utak niya Adik. Talaga bang naniniwala pa kayo na hindi siya cocaine addict? Tingnan niyo.
Tingnan mo, i-review mo yung mga video niya. Adi ko Okay lang ba kayo dyan? Okay lang ba kayo? Another 3 years yan? Dapat pa-resign siya. Adi ko siya sa pera. Kasi sabihin nila, tayo na nagde-demand ng resignation ay inciting sedition. Mga urur. Ang dami nyo ng mga bugado dyan, pero ang tatangan nyo, no? Tatakutin nyo pa kami ng sedition. Ayun na nga mga kababayan, lagay ko na dito tong larawan ni Bunuan dahil yan ang importante ngayong mga panahon na to. At ano nga ho ba itong post na to na kung saan naku, BGC boys. Yan dapat talaga makulong yung mga yan. Anak ng toko At walang matinong politiko na makikisapakat dyan sa mga walang yung magnanakaw na yan. Yan ang ating sigurado. BGC boys! Ginagapang ni Joel Villanueva, Boying Remulla. Ano? Ginagapang ni Joel Villanueva? Anak ng Petrang Garapata. O hindi totoo yung mga sinabi nila? Woo! Yan na nga ba problema? Acquitted itong si Tebes. Di ba? Feeling ko si Pastor Kibuloy malapit na rin ma-acquit. Tapos ito naman kay Joel Villanueva dahil yung mga aligasyon laban dito sa mga senador na to, pawang panggigiba lamang at panglilihis doon sa mga totoong mastermind. Ngayon, ang pinapahaging nitong si Boying Remulla, ginagapang. Senator Joel, pambihira. Ang ombudsman, ika nga tagapagtanggol ng presidente ngayong mga panahon na to. Ano ho siya? Extension ho siya ng, ang tawag dito, ng ano nga ba pangalan ng abogado ng pamahalaan ng basta yung pwesto ni dati ni pangalan nitong si Solgen, diba? Yung ombudsman extension na Solgen, tagapagtanggol ng pamahalaan, diba? Tagapagtanggol ni Marcos Jr. Senator Joel Villanueva, kung ano na naman mga legasyon ang pinapakalat nitong si Boying sa'yo, ginagapang mo daw yung BGC boys. Kaya pala, nung nagdaang linggo, maya't maya ang balik dyan sa DOJ ng mga walang niyang magnanakaw na to. Ngayon, yung mga magnanakaw, ginagamit nila panlaban doon sa mga kalaban nila sa politika at doon sa mga kinakagalitan nilang politiko, palakpakan. Ang bihira yan. O ito pa, speaking of ginagamit itong mga BGC boys, anak ng tokwa, Jingo Estrada, Bong Revilla, ay mali. Wala pa pala, excited si PH, excited. O yan! Jingo Estrada, Bong Revilla, sasampalin ng subpina. Nak ng toka, pambihira ho itong mga kababayan. Ito. Ilalabas ng Department of Justice, DOJ, ang subpina sa susunod na linggo laban kay Senator Jingo Estrada at dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay na hiwalay nilang plunder complaint sa flood control scandal. Palakpakan! Mambihira, talagang gamit na gamit. Ibang klase talaga itong si Boying Remulla. Gamit na gamit. Lahat ng ahensya ng pamahalaan. Ibang klase, idolo. Idolo ho mga kababayan. Sorry Revilla. Nataon na kayo ang mga kalaban ng mga Remulla sa Cavite. At sorry Senator Jinggoy, kayo ang isa ka sa mga easy target dyan sa Senado sa mga kontrobersya na bumabalot ang administrasyon nitong si Ajik. Yan ang hirap sa inyo. Ang problema kasi, sa totoo lang, nung 19th Congress, nagpagamit kayo dito sa mga siraulo na to, kaya lumakas ang loob nila ngayong mga panahon na to. Di ba? Real talk! Di ba? Senator Jingo Estrada, isa ka sa mga nagpagamit. Lalo na doon sa aligasyon na Ajik ang Pangulo, na gumagamit sila ng ipinagbabawal na pulburon. Ikaw ang isa sa mga gumisa doon sa mga resource person nung nagkandak sila ng hearing dyan. Ngayon, naaawa ba kami sa inyo? O kahit pa paano, naaawa naman ako dito kay Senator Jinggoy at dito kay Senator Bong Revilla. Sa kabila ng pagpapakaaso nila nung nagdaang kongreso dito sa administrasyon na to, nagawa pa rin ho silang sibakin sa tumbong nitong si Marcos Jr. Sa pamamagitan ng ombudsman at DOJ. Palakpakan. Kanya lang naman. Kasi matuto kayo kung saan nyo ipupwesto mga sarili nyo. Huwag kayong sasama sa mga siraulo. Ito, re-recta ho tayo dito kay... ito laging kasama ni Boying to. Kung saan man napunta si Boying, laging nandoon itong bata na to. Ano bang relasyon yung dalawa ni Boying, ha? O Nico Clavano? Ano bang relasyon yun ni Boying Remulla? Ako na-intriga na ako sa inyong dalawa, ha? Magtito ba kayo? Ano ba tawag mo sa kanya? Uncle o daddy?
Pagka kayong dalawa na... Yun, wag ganun, okay. Regarding the filing of two major cases involving the flood control projects, the Office of the Ombudsman informs the public that a third major case has now reached the filing stage. Following an exhaustive investigation in collaboration with the Department of Justice involving the examination of voluminous documents, conducting field verification, and assessment of sworn statements from community witnesses, the Office of the Ombudsman determined that there exists probable cause to file criminal charges in connection with an alleged 92.8 million peso ghost infrastructure project in Pandi, Bulacan. The project was awarded on... Natatawa ho tayo dito mga kababayan. Ang pag-uwi na yan ni Bunoan, hindi naman ini-SS yan sa mainstream media at social media. Kaya nagtataka tayo, anong nagtulak dito sa mama na to? Kung bakit bigla siyang napauwi o lopasadin. Anong nangyari, Brad? Ayaw mo ba maging poster boy? Okay lang naman. Di ba? Okay lang naman maging poster boy. Ganon talaga. Pero sabi siguro ni Bunoan, mga to, ako pag gagawin nilang poster boy ngayon, walang niya kayo. March 28, 2025. Accordingly, we inform the public that criminal informations have been filed before the Sandigan Bayan against several officials of the DPWH Bulacan 1st District Engineering Office and Senator Ramon Bong Bautista Revilla Jr. Nako. The informations allege that the respondents conspired to facilitate the release of approximately 76 million pesos for the supposed construction of a flood control project in Purok 5, Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan. A project which, based on official inspection and witness accounts, was never implemented. Despite the absence of any actual construction, the respondents declared the project completed. Thereafter, to facilitate the release of the entire project cost, the respondents are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed disbursement vouchers. The respondents in these criminal cases include: number 1, former Senator Ramon Bautista Bong Revilla Jr., aka Ramon Bong Bautista Revilla Jr., Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, Engineer RJ Domasig, Engineer Emelita Huat, Mr. Juanito Mendoza, Ms. Cristina Pineda. There are 7 respondents in this case. They face the following charges. Number 1, malversation of public funds through falsification of public documents under Article 217 in relation to Articles 171 and 172 of the Revised Penal Code. And second, violation of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, or RA 3019. For the case of malversation, the prosecution recommended no bail. That said, if and when warrants of arrest are issued by the court, the respondents will have to be detained pending trial. Wala. Sorry, Senator Bong Revilla. Naku, yari ka dyan. Today's filing before the Sandigan Bayan emphasizes that the Office of the Ombudsman is steadfast in its commitment to enforce accountability where public funds are concerned. This sends and should send a clear message. Those who misuse public funds will be held accountable under the law. As we have repeatedly and consistently stated, the Office of the Ombudsman will pursue these cases firmly, independently, and without fear or favor. This filing marks the 3rd major case acted upon our office arising from a series of infrastructure corruption. As we have stated before, this is only the beginning. Our commitment to accountability shall be relentless, deliberate, and in accordance with law. At present, several cases are still ongoing preliminary investigation, while many more remain under active and continuing fact-finding. We will continue to provide regular updates to the media and the public
as these cases mature. Okay. Pogi na, ombudsman, pogi na. Magaling na ang ombudsman. Lipat po tayo dito sa dito sa Politico Talks, ha? Politico Talks po tayo. Dito sa pag-guess nitong si JV Hersto, dito sa Politico Talks na kung saan pinag-usapan ho nila yung kesyo dapat nantigilan yung gantihan sa politika. Abay, hindi naman pwede yun. Anong tokwa sinapak niyo mga Duterte, di kami gaganti, ganun. Hindi pwede yun. Kaya na, huwag ka mag-alala, Senator Jinggoy, unahin na kita, Senator JV. Multitasker si VP Sara. O multitasker ang mga taga-suporta ni Tatay Digong. Kaya naming ibalita yung mga mabubuting ginagawa ng administration kasabay ng pagsisibak doon sa mga walang hiyang nagpakulong sa Dahig, Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Huwag ka masyadong iyakin. Game. Since ang ating guest at Senator JV, unahin natin yung issue sa dalawang senador na, Diyos ko, talo ito yung sabong, di ba? World War. Sabunutan. Ano ba, Senator JV, nangyayari sa mga colleagues mo sa Senate? Nagsabunutan? Senator Ping tsaka si Amy. Bakit naman sabon? Well, sana Si Senator Ping. sana idaan na lang natin sa committee hearings at siguro doon sa maayos na Hearing na ng hearing. Wala, kasama ayos. naman sa demokrasya Tawag pa ba? di ba? Yung debate, diskusyon, Tawag pa ba? tsaka normal naman na hindi kayo nagkakaintindihan. Ganyan na demokrasya. Kaya lang siguro kung maiiwasan yung name calling, yung insultuhan, mas maganda kasi senador tayo Hindi tayo Tanungin mo kasi si Ping, babae ka ba o lalaki? Ganun yun. Pagka sumagot siya, bongga, alam na. Di ba? dapat Ganun. maayos yung ating maayos yung ating pag-away, pagsusunod. respetuhin natin yung isa't isa, magkaiba man tayo ng opinion. Kasi nangyayari yung away, hindi sila in session. Sa January 26 pa sila magse-session. Yun nga, recess kasi kami ngayon. Kaya hindi mo ma-parliamentary remark sa mga Kaya nga. ethics committee, di ba? May That's pinanggagalingan actionable. ba yan, Sen? Meron ba silang personal na issue? Kasi parang iba yung mga banat, medyo ad hominem or below the belt. Yeah. From both. Medyo nga nabasa ko lately yung yung mga patutsadahan na medyo may mga ilang below the belt na, tsaka personal attacks na. So, sana lang hintayin natin bumalik tayo sa session para doon na lang natin ilabas lahat. After all, Black belter na democracy, demokrasya. Sabi ko nga, hindi man tayo okay lang talaga na magkakaibang ating opinion, posisyon, natural yun, demokrasya tayo, pero hindi natin kailangan bastusin o kailangan respetuhin natin isa't isa. Attorney Jess, naniniwala ka ba sa sinasabi ni Senator Ping na Senator Amy lacks the moral ascendancy to raise those issues do sa budget, yan, do sa Senate Blue Ribbon Committee on allocables, sa Pork projects, barrel, pork mga barrel, giniling na pork. mga akap, ganun. Opo. Hindi, ako naman, talaga, objectively, even if wala akong kinikilingan talaga, like, of course, people know I'm anti-Marcos or anti-Duterte, but even if I don't Antay Marcos, raulo ka ba? Hoy! Hoy! Bakalitang kanal! Ulo niya ka nung anti-Marcos. Kailan ka pa naging anti-Marcos? Nung election. Pero ngayon hindi ka anti-Marcos. Huwag mo kami lokohin dito. Huwag mo kami bulahin dito. Ang pangalan ito, Falsis. Walang niya ka. Binobola mo sa bayan ng Pilipino. Anti-Marcos do. Kailan ka pa? Anti-Marcos! Ang naratibong kinakampihan mo imbis na yung mga siniwala nitong si Congressman Leviste, ang kinakampihan mo yung mga pagpapahirap dito sa bata na to. Ganon ba ang anti-Marcos ngayong mga panahon na to? Hindi na doon sa issue ng mga maanomalyang flood control project. Nasaan ka? Nasaan ang isang palsis pagka pinag-uusapan kung nasa tamang katinoan ng presidente, nananawagan ng accountability sa issue ng PhilHealth, hair follicle test. Nasaan na ang isang anti-Marcos? Makapagsalita kayo ng anti-Marcos, kala mo hardcore na hardcore kayo. Iisa lang ang anti-Marcos na kilala ko, si Atty. Rowena Guanzon. Anti-Marcos na nung naging presidente si Marcos, tuloy-tuloy ang kanyang pagtatanong kung nasa tamang katinoan ba itong presidente na to. Long yung falsis na to. look at it like that, no? Si Senator Ping kasi, track record-wise, he has never received pork barrel. Yes. And even his Hindi niya kailangan ng pork barrel. Meron nakabackup ng mga mayayamang oligarko sa kanya. Anong tokwa? critics will say wala. Yes. Unfortunately, kay Senator Amy, and may pictures naman yan na nandun siya sa ibang ayuda distribution. Ibig sabihin makabackup, kaibigan. Pagkakaibigan, ibig sabihin
ano niya yan, yung tipong pagka-birthday niya, siguro binibigyan siya ng cake. Hindi niya kailangan ng pork barrel para pambili ng cake. Yun ang ibig na sabihin, hindi natin sinabing sinusuhulan siya ng mga oligarko. Sinasabi natin, pagka-birthday niya, yung mga oligarko, binibigyan siya ng cake. So, lugi talaga, dehado talaga si Senator Amy when Senator Ping will call out the hypocrisy of Senator Amy. Ang idadagdag ko na lang dyan, Mami Chu, as a gay person, as an advocate of the LGBT community, I don't think it's good na we're trying to gay shame people, no? And Senator Ping said he's not Yeah. gay. And there's nothing wrong. Sabi niya, there's nothing wrong with being a homosexual. That's good. Pero ako, Ako, bakla ako. Kaya alam ko yung kalakaran nyo. Mga wala yung baklita kayo. Kaso ako yung alat tatay digong. Pwede akong babae, pwede akong lalaki. Alsis, gusto mo makaisa? Sapakin muna kita. Gusto mo makaisa? Sapakin muna kita. Tanong lang naman, baka gusto mo. Senator Amy, yung insinuations niya, kayo, sasabihin niya, hindi naman daw niya sinabi. Wala niyo, But she was clearly insinuating na bakla si Senator Ping sa mga patutsada niya. And there's no place in the Senate for that because that's unbecoming of a senator. Pero alam mo, sa personal relations ni Senator Amy, ang tawag sa kanya bakla. Kasi mga gay speak, mga... She's known to be an LGBT ally. And she Oo. says she's an ally of the Oh, LGBT yes, community. Correct. Tsaka ano yan, sa lahat ng senador, siya yung talagang tunay na bakla. Tsaka mahilig daw yan sa mga bakla. Yung tipong pagka gusto niyang tumawa, talagang bakla, mga kasama niya puro bakla. And to be fair to her, no, nakikita ko yung mga alliances niya at saka yung mga community reach out. Ano ba yung mga pinag-uusapan nyo na yan? Rerekta na ho tayo dun sa Juicy Park. Yun, tuloy natin. Act with dispatch and forthwith. Parang may patama kay former Senate President Chis Escudero. Meron talaga. Meron Ano talaga. yung patama? Yung Ulitin mo. act with dispatch, forthwith. Forthwith. Sa Tagalog, ano ibig sabihin? Agad-agad. Agad-agad. Di ba maraming interpretation? Senator JB, anong take mo doon? Well, depende kung talagang magkakaroon man ng impeachment ulit, no? Dahil maglalapse na by February. 6. February 6 yung impeachment, one year year na. ban, oo. Kami naman sa Senado, it's our constitutional duty. Antayin lang namin kung talaga matutuloy yung Pero sa hindi pa House. kayo sure, hindi pa napag-usapan Depende. sa Senate kasi January But it something. will originate kasi from the House. Kami so ang sila tatayong aantayin nyo. senator judges, tatayong hurado, pero aantayin lang namin. Constitutional duty Antayin lang namin. tumayo. Alam mo, Senator JB, 2 weeks ago, guest namin si si Congressman Erice. Niraise niya yung possibility na magkakaroon ng impeachment din kay President Marcos. Di ba? Dalawa. Di ba? Yes. So, Ang sa akin kasi nakakalungkot kasi na lang, almost 2 years na lang na iwas administration. Nakakapanghinayang kasi ako, hindi ako nanalo ako as independent, no? Yeah. I was not part of unit team. Buti Wala na lang. ka, wala, ikaw Hindi ako lang naipit sa dalawa. Pero So, nagsulok ka pala. nangihinaya ako kasi the administration started on the right foot kasi highest mandate ever for both the president and the vice president. Ang ganda sana nung nung simula, ang ganda ng Oo tingin nga sa atin ng eh. buong mundo. Kaya lang nakaka-frustrate kasi ang aga nung away, ang aga nagkaroon ng Kumbaga, the whole time hidwaan, nakaupo. parang the whole time na nagtuloy-tuloy na. Nasa halip na inaayos natin yung infrastructure, no? Nakakainggit pag pumunta ka ng Bangkok, Indonesia, Jakarta, Vietnam. Oh, yeah. Naungusan tayo. Naungusan parang tayo. iwan na tayo, Oo nga, no? Yung healthcare, no? Parang yung Bangkok, ang gaganda rin ng Malaysia na sana sa halip na ito yung mga inaayos natin at pinag-uusapan natin korupsyon, Oo, pinag-uusapan saka natin away. politika na May bad publicity. Opo, bad publicity. So yun yung frustration ko lang na although nandiyan yan, kung talagang dumating yung impeachment, it's our duty, no? To hear it. Kaya lang, parang Para hindi na sana tayo natapos tapusin sa na lang. politika. Sana naiinggit lang ako sa ibang bansa na, halimbawa, Vietnam, Merong Bangkok o pagkakaisa. Vietnam na lang na parang lahat ng ginagawa nila tama. Oh, pero I mean, pwede rin sa atin sa Sama-sama political sila. stability. Tama. Kasi we are going through the political democratic process, yet stable tayo politically, economically. Yun lang ang advantage. Ang sa akin, nun. Tita Chu, with what happened sa floodgate, hindi ko naman sinasabing mag-move forward tayo. Kailangan talaga managot ang Yes. dapat managot. Oo. Yeah. Kailangan parusahan, kailangan litisin
yung mga talagang may sala. Pero wag na Pero sumusaw wag ng naman todo. tayo ma-stack up dito Preoccupied. sa... Oo, kailangan mag-move forward pa rin tayo. Ipakita pa rin natin sa buong At saka mundo na kawawa yung Pilipino, bagamat yung meron tayong Pilipino. investigasyon, bagamat may reforma tayong ginagawa, we have something to look forward to. Ano yung infra economic natin, vision? Economic vision, di ba? Pero Yes. don't forget, meron pang Supreme Court resolution na hindi pa nare-resolve Yung yung MR ng mga House. And si Congressman Terry Diron was Motion saying, for sinabi niya sa bilyonaryo yun na For what? meron kaming MR. still optimistic na before February 6, i-resolve ng Supreme Court baka in favor of the impeachment. So kayo bababalik sa inyo, sa archive, you have to take it out Well, from the archive. Well, andyan yan. Pag, Di ba? We'll cross the... Parang the sobrang bridge when we get optimistic there. nun, ah. Sige, Pag mamaya nandyan na. Wala na, kaya nga itong si Puno na pag-usapan na natin kanina na wala na talagang ano yan, wala na yung MR na yan. Di ba? Pag kayo ba naman, mga ano kayo may mga honorable kayo, mga maestrado diyan sa Korte Suprema. Konting ano naman, 'di ba, yung tipong bigyan nyo naman ng konting, bibigyan naman nila ng konting dignidad ang sarili nila na alam naman nila na politika lamang yung motivasyon kung bakit sinampahan ng impeachment itong si VP Sara. Hindi na ho nila babaliktarin yan. Magsampa kayo ng panibago, gayon nyo yung tamang proseso, anak na to. Naglabas na nga sila ng ng guidelines yung ika nga ito ang dapat yung sundin, ganito dapat yung gawin. Ngayon ibabaliktarin pa namin, ilinabas namin desisyon na naayon sa saligang batas yung mga ginawa nila nung 19 Congress laban dito kay hindi mangyayari yun, kabalbalan yun. Kaya natin sila. Pero nang ano lang ako kasi, alam mo yung advocacy ko kasi, no? Think ito kay Attorney Jess. Isa yung infra. Talaga noon ko para Yeah. tinutulak Tsaka train. Yung trains, no? Subway, yung mga public mga railway, transport system. yung mga airport. Kasi that's why I always defend the OTR. Bicycles. Lahat yan. Na yung Bangkok, lahat yan, Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, yan ang ginawa noong 1990s. Nasaan na sila ngayon at nasaan tayo. Diba? We are 30 years behind. Tapos ngayon, para lahat ng tama ginagawa na tayo, Kasi paurong pa napunta rin. nga lahat sa flood control eh. Yun na O, teka, nga, oo nga eh, nakakalungkot. no? Kaya nga, sana so, yun lang ang maayos. frustration ko na sana ito na yung pinag-uusapan natin. Maayos pa Sana ba yan? kung paano natin may ayos yung healthcare, no? Universal healthcare at iba pa. Oh, yeah. So, gawin natin yung reforma, no? Yung mga, kaya lang, hindi naman laging show cause order tayo, kaya mayroon tayong showcase na ipakita. Showcase. Meron tayong dapat ipakita na may ginagawa rin tayo. Oh, si Correct. Pichi, O, Maiba hindi naman, pa rin show o cause. kung anong gagawin si ko. Pichi, yung point of view ng mga sa ano. Hindi, syempre nga, kaya nga na-intrigan na nga rin po ako sa politika. Pumasok po ako dito, hindi po para mamulitika bilang, alam mo yun, No, karaniwang tao, layman's, bilang layman's point of Pilipino. view. Oh, Yes. yeah. So, syempre sabi ko, bakit ganito? Pero parang habang tumatagal, parang mas palala pa eh. Parang linggo-linggo each week, parang gumagrabe talagang away. Talagang Nakakaingit no lang, holds no? barred na. Pero mas malala ang United States, ha? Oh, hindi. Actually, nakabuong mundo na. Pero ano nga, Pero sa Senado, pwede na magtanong na ibang question? Oh, hindi, yung tanong mo nga Ano tanong ko? kanina na. Hindi, the impeachment kasi. So, ano bang mangyayari doon sa loob ba ng Senado? Ano ba talaga ang mas nangingibabaw, accountability or political survival? Nasaan Well, eh? siguro yung accountability, no? Kasi ano man Impeachment, mangyari, oo. kung kamag-anak mo man, kaibigan mo man involved sa anumang kaso, impeachment man or kaso, we're accountable to the people eh. Meron kami mandato eh. No? So, kahit na meron kami personal na relasyon, syempre, we have to always remember na may pananagutan tayo sa taong bayan. No? Kasi pinagbigyan tayo, may pinagkatiwalaan. At sa konstitusyon. Ito tatanong ko kay Which attorney. demands It's our accountability. duty. Yes. Oh, tatanong ko sa attorney, kasi pag February 6, sabihin na natin, in-uphold ni Supreme Court yung kanyang dating ruling. So ano mangingibabaw, dalawang impeachment na ipa-file? Paano yung, how will this, ano? Ako kasi, unlike that optimistic congressman, I don't think i-reverse ng Supreme Court eh. Yeah. So, mag-move on, tapos They walang gonna follow the Supreme Court prescribe how, the due process, the new requirements. Sinasabi mo mini trial. Yes, magkaka-mini trial yan sa Congress. I think magkakaroon ng dalawang complaint. One against the President, one against the Vice President. Kasado na yan, the Makabayan Bloc or the Independent Minority Bloc will file against VP Sara. And then I think sina Chavit Singson Group, Marcoleta / not Senator Marcoleta, but Kong Paulo Marcoleta and Mike Defensor Group will file against PBBM. Kaya nga. And so, for the first time, swerte ng mga senador lagi, baka magkaroon ng dalawang
pending impeachment complaints. Pero wala Bakit pa sa sila Senado. siswertehin? Kasi laging may bago every year. Laging may nangyayaring bago sa Senado eh. Pero this year, for the first time, baka Feeling magkaroon mo ng dalawang dalawa impeach. sabay. President and Vice President. Pero hindi pa May sa Senado. nagsabi, may Oh, kasi nagsabi. sinasabi ni Congressman, House muna. sinasabi ni Congressman Abante, mas maraming pro-Duterte ngayon sa Senado. Ano ba yun? Totoo ba yun ng assessment niyo, no? Hindi, siguro kung titignan niyo yung majority at minority game, manipis talaga, no? 15 ang majority, 9 yung Minority block. minorities. At sa ginagawa ng mga aso ni Marcos Jr. na yan, kagaya nitong si Boying Remulla, di tayo magtataka kung bakit darami ang mga Duterte allied senator. Real talk. Kaya pagpatuloy nyo lang yan. Yung kababuyang ginagawa nyo sa mga politiko, sa mga kagaya nitong si Leandro Lebisque, pagpatuloy nyo lang yan. Dahil yan napakagandang halimbawa na kahit ano pang tamang ginawa mo, sa mata ng mga siraulo at mga adik, mali yan. So, medyo malaki-laki. And sometimes, Senator, manipis talaga. Mami Chupichi, they're honest. Sometimes they say they're the DDS block. Sometimes, sometimes hindi nila kinakaila na they're the Duterte block. Oo, hindi like sila Anyway, senator. we started with the Duterte. Tanungin natin from anak to ama petition para maibalik. Anyway, yun na ho yun. Dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Gusto ko lang hong ipakita sa inyo kung gaano yung yung kabalbalan itong si JV Ejercito na kung itong the bad one to, hindi good one to. Wala na raw gantihan. Ganun-ganun na lang. Papalampasin na lang namin yung pagkidnap na ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. No. Hindi mangyayari yung Brad. At lahat ng kokontra sa susunod na administrasyon, may kalalagyan kayo lahat. Yan na sigurado. Maraming salamat po mga kababayan. Mahal natin ang Pilipinas. Gantihan. Yan ang packaging na makakalaban ni VP Sara. Pag nanalo si Sara, sigurado gagantihan niya lang mga Marcos. Hindi mangyayari yun. Pag nanalo si Sara, mailalagay sa tamang direksyon ng Pilipinas. At mapapanagot ang mga siraulong nagpadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Kaya niyang pagsabayin yun. Multitasker si BP. Kayang-kaya niya yan.